For video number 6, so we will define slab section and shear wall to E-tabs. Then, from the discussion of video number 2, yung slab thickness is na discuss na siya doon. Then, we will go back to the discussion. So, for the minimum thickness of solid non-pre-stress one-way slab, meron tayong simply supported dito. L over 20. Tapos 1 end continuous, L over 24. Both end continuous is L over 28. Cantilever slab, L over 10. Okay. Dito sa second floor level natin, or balikan natin yung basement and ground floor. Okay, so ito yung basement and ground floor. Meron tayong 4 meters dito. Kasi, ano yan eh. Bali 8 meters, 8 meters. Hindi, dito tayo. C and D. So, 8 meters yan. So, yung 8 meters na yan, ang LN naman natin dyan na kukunin, itong L na to, na tinutukoy ko is, yung unsupported length. So, kung meron kang 400 na width dito, 400, 400. So, kung meron kang 8 na center to center, may minus 0.4. So, yun yung LN. Kaso, 4 meters lang tayo. So, ito, hindi yan 8. So, 4 yan. 4 minus 0.4 is 3.8. So, ito ang 3.8. I am referring to this distance. LN, unsupported length. So, kung meron tayong 3.6. Tapos, para yung dito sa 4 na to, nilagay ko. Tapos, yung 8 naman is ganun din. Unsupported length naman yon. So, nilagyan ko lang ng 4 over 8. 4 and 8. Ayan, unsupported length. Okay, so, pagka more than 2 or more is one-way slab. Okay, so, long span divide short span. Dapat unsupported ito. Okay, so, 2. So, magiging 2 din yung sagot kasi pagka kinuha natin yung LN dito, is paras lang naman na 0.4 yung i-minus natin. Okay? So, let's say na ito ay one-way slab. Okay? Kasi yung long and short niya, long to short niya is 2 and above. So, ito mga one-way slab, ito mga to. Sa basement and ground floor. Ngayon, dito naman sa, sa part na to ng footprint na to, itong part na to, halos two-way naman itong mga to. Itong mga to, sa part na to is halos mga one-way ito lahat. Ayan. Okay. So, dito na tayo sa two-way. So, meron kang 4 dito ulit, or 3.6, tapos 5.75 dito. So, meron tayong 1.43. So, less than 2, L over S, long span divide short span. Pagka less than 2 is two-way slab. Okay. So, kung meron tayong two-way slab dito, ang thickness natin nito is, dito tayo sa 1 muna. Dito tayo sa 1. Dito tayo sa number 1 muna. Dito. Long span over short span is 2. So, slab type one way. Thickness natin, kasi both end continuous yan. So, 4,000 divide 28. Or ito, 3,600 yung LN to. Yung LN natin. Unsupported length. So, kung 3,600 yan, let's say, 3,600 divided by 28. 128 lang yung thickness dyan.
Okay. Then, dito naman sa dulo, banda, dito, kasi one way, one end continuous, pwede natin gamitin dyan yung L over 24. So, kung meron kang 3/6 divided by 24, so 150 tayo dito. Okay? So, kaya ang gagamitin natin dito na initial is 150, yung thickness. Okay? Three, six. $129. Okay? Yan yung isang case. Then yung isang case nga is 2, tapos one way naman ito. Over 24. So, 150. Okay, so ang remarks natin dito sa one-way slab natin na yon is comply to minimum thickness. Ayan, ito yung ginawa nating minimum. Okay, so parking lang naman yan eh. Kaya naman niyang tingin ko based on experience, yung 150 dyan is enough kasi parking yan. Ito, parking. So, kasi minimum lang ito eh. Ibig sabihin, pwede tayong lumaki dito. Kasi minimum yan. Let's say, mabigat siya. So, pwede natin lakihan to. Pero dito, let's say, let us use 150 muna. Then, saka natin comply to minimum siya. Okay na siya sa slab thickness. So, pero kung mabigat siya, kailangan natin ma-recheck yan. Yung deflection yan. Pero sabi naman ng code, pag kinumply mo yung thickness na minimum is okay ka na. So, pero pwede nating recheck kung talagang okay siya sa thickness niya. Okay. Next is number 2. So, 5.75 divided 4 is 1.43. Two-way slab. So, pwede naman natin gamitin dito yung minimum thickness ng code. Pero meron ding rule na pwedeng gamitin, yung perimeter over 180. So, this time, 5.75 times 2 plus 4 times 2. So, I'm referring to this perimeter divided by 180 is 110. Or kahit i-times natin ito ng 10%, itong part na to, additional 10% is papasok pa rin yung 150. Okay, so yun yung mga pwede natin gamitin. Else, pwede kang mag-compute ng dun sa na-discuss sa video number 2, yung na-discuss doon, yung may mga stiffness ng mga perimeter beams. Stiffness nun, stiffness ng slab, kailangan natin kuhanin yon. Medyo mahaba siyang process, pero itong equation na ito is subok na rin ito. Itong equation na itong perimeter over 180 is subok na rin siya. Ang ginagawa ko dito sa actual practice, pwedeng perimeter over 180 times 1.1. Nag-add ako ng 10%. Pwede rin yun. Then, papasok ka na dito sa minimum na yan. Okay. Then, we will use 150 thickness for the basement and ground floor. Okay. Then we can recheck the actual behavior of this slab. Kasi sa ground floor, medyo mabigat siya. Okay. Then, punta tayo sa second floor. So, ito yung second floor naman. Full deck naman ito. So, let's say, kasize lang siya ng nasa basement and kasize siya ng nasa
ground floor, itong second floor. Pero this time, knowing na mas mabigat dito sa part na to, kasi may tubig to eh. May live load tayo ditong around 15 kPa dito. Kasi swimming pool to. 1.5 depth ng water. Tapos dito din. So, meron tayong mga 6 kPa dito. Kasi 0.6. So, we will discuss the live load. Sa discussion ng live load. Okay, din dito sa pool deck area naman, ang ginagamit natin dito, 175. Dito, 200 sa pool. Okay. Then dito sa residential area, we will retain the 150. Okay. So, ngayon, pupunta na tayo dito sa slab definition. Ang gawin lang natin, define section properties, slab section. Okay. Define section properties, slab section. So, delete ko lang itong mga nandito. But this time we will use shell. Okay. Hanapin ko lang yung so ito. Dito sa page 84. Slab. Ito, define section properties, slab section. Add new. So, S150, 150. Okay, so ito yung i-define natin. Itong ST na to, pang stair ito. Naka-membrane. Para yung stair kasi natin, ito, meron kang wall dito, meron tayong beam dito. Kailangan yung action ng load is papunta doon. One way action. So dito, walang connection dito sa part na to. So dito niya ilalagay yung load. Dulo-dulo. Kung saan nakaturo yung arrow. Okay, so ito yung di-define natin. S150, 175, saka 200. So, define. So, pwede ko siyang i-add new property. S150. Tapos, 6,000 PSI. Shell, tin. Tapos, 150. Click OK. Next is, add new property. S175. Yung sa full deck banda ito 6,000, then 175, click OK. Then yung isa is S200, pwedeng add copy of property S200, palitan ko to 200, click OK. Then yung isa para sa stair, yan, ST150, add copy of property. Tapos ito naman, membrane. Use special. Ito yung pang stair ito. Tapos naka 6,000, naka membrane. Tapos ito. Tapos ito papalitan natin ng 150. Okay, click OK. Ayun na siya. So, ito na yung tapos na yan. So, itong isa, hindi natin kailangan. Delete ko yan. Ito na. Okay. Control S. Next naman, yung sa wall. So, tapos na tayo sa slab section define. Sa wall na naman tayo. So, ito na yung
slab, ito na. Ngayon, yung wall naman ang gagawin natin. Wall. Save ko muna. So, punta ako dito. Define wall. So, wall 600. Okay. So, define section properties, wall sections, add new property, W space 600, tapos 8,000 siya, tapos ito ay 600. Click OK, then ito i-delete ko to. Ayan, so meron tayong wall. Ayan yung wall natin. Ayan. Okay, so this video number 6 is we define slab sections and we define wall section. Ito. Okay, then we will go to another video for this highlighted then we will go to ETABS modeling after natin mo to. Okay. So, save. ETABS is save. Okay. This is the end of the 6th video.